Nabawasan ang mga sasakyan sa EDSA ayon sa MMDA habang dumami naman ang mga commuter para makatipid. Kasya ba ang mga pampublikong sasakyan lalo't marami ring tumigil sa pamamasada? Nakatutok si Maki Pulido. Dahil sobrang mahal ng gasolina, ginarahin na ni Sheila ang kotse niya at nagko-commute na. Dati, magpapagas kami, 500. Ngayon, yung 1,000, parang 500 na lang. Si Wendy naman, imbes na hanggang trabaho, ay hanggang MRT na lang hatid sundo. Everyday po kasi ma'am nagtataas eh. Kaya talaga kailangan namin magtipid. So dinadrop na lang ako dito ng asawa ko. Sabi ng MMDA, mula nitong Lunes, hanggang 30,000 sasakyan ang nabawas sa EDSA. Ang problema, hindi nagbabago ang hirap sa pagko-commute. Maghihintay ka ng matagal. At the same time, siksikan. Nung last commute ko, naipit ako. Sinara yung bus ng, di ba? Ako ngayon nasa may pinto. Delay yung train. So kailangan makapagsiksikan ka. Crowded. Baka nga mas mahirap pa ngayon kung dumami ang mga commuter. Sa MRT 3 pa lang, 13,000 pasahero ang nadagdag nitong Lunes. Pero sabi nila, sapat ang bilang ng mga bagon para sa dumaraming pasahero at may 19 na tren na pumapasada kung peak hours. Para sa isang transport expert, limitado man ang mga tren, sapat pa rin ang public transport. Kung tititigil sa pamamasada ang maraming tsuper. Pero sa mahal ng petrolyo na nagpatigil sa biyahe ng marami, baka kailangan nga silang iarkila o bigyan ng service contracts ng national at local governments. Service contracting na concept na yon probably can be extended to jeepneys and tricycles as well. Maybe prioritize buses and jeepneys kasi sila yung pinakamalaki yung capacity. By running them and supporting them, we expect na more people probably will take up commuting. Gagawin na yan ayon sa Transportation Department at hinihintay lang ma-release ang pondo para sa service contracting. Tiniyak ng kagawaran na tuloy ang operasyon ng mga pampublikong transportasyon. Pero pwede ring mag-bike na lang o maglakad ang mga tao. Kaya tulad nung kasagsagan ng COVID pandemic, panahon na raw ibalik ang protected bike lanes at ayusin ang mga bangketa. There has to be a more organized effort in order to transform the streets para madaling maglakad, no? Kahit na mainit, actually maglalakad yung tao kung safe yung dadaanan nila. Same with the cyclist. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.